Hey mga brods, alam ko nga 2025 na ang SMB, pinag-iisipan pa rin sino ba talagang the best import sa kanila. Ito nga Kenneth Faried mga kabrods. Kung sino man ang hindi nakakakilala, ito po ay former NBA superstar nung Denver Nuggets nung 7 years siya dyan na nagdomina taong 2011 to 2018. Huli na niyang pinaglaruan yung Houston Rockets taong 2019 sa NBA. After nyan, naging import na siya sa mga ibang Euro League mga kabrods. Bali-balita nga dati diba, last year nung December mga kabrods, bandang November nyan, ito pong SMB di talaga mapakali sa isang import lang, kaya nga pangatlo na yung Jabari Narcisse. Pero before nyan magpalit, ito pong import ng SMB bago palitan si Quincy Miller, isa na talaga si Kenneth Faried. Ito pong 6'8" NBA superstar na ito ay talagang gustong kunin na ng SMB mga kabrods. Dahil yung mga time na yan ay wala pang kasalukuyang ikupunan ito pong si Kenneth Faried, kaya ito ay naro-rumors sa social media. Ngayon, kasalukuyang naglalaro sa una Hotels Reggio Emilia, ito pong si Kenneth Faried sa LBA or sa Italy Pro League mga kabrod. So maganda ang pinaglalaroan, at kahit naman former NBA superstar na ito, kahit wala na ito sa NBA mga brods, talagang disente pa rin ang binibigay na itong mga numero sa mga pinaglalaroan na itong Pro League sa iba't ibang bansa. Kaya nga SMB ay talagang na-rumor talaga itong mga brods na talagang gustong kunin nila ito pong si Kenneth Faried, kaso nga lang medyo mataas ang value nito. Grabe naman, talagang tinawag itong the minimal mga kabrozel. Parang animal ito kung maglaro. Kaya kung makikita nyo sa mga highlights niya, talagang dominante ito sa ilalim mga brods, unstoppable. At kung dumakdak ito, napaka-pwersa mga kabrods, talagang ginagalaw pa yung ring. At kapag in-stop mo ito, ay mahirap na dahil ikaw pa yung mai-injured sa tigas na itong dumakdak. Kaya nga sa SMB ngayon, yung mga imports na mga pinalit nila kay Quincy Miller ay hindi nagkiklik. Kaya nga ngayon, narurumor na naman na parang gusto nilang palitan na naman ito pong si Jabari Narcisse. Kaya nga ito pong si Kenneth Faried, kung ito yung makuha nila, ito na yung magiging stable import na mga bros. Ito yung tatagal talaga dahil ito ay NBA superstar, former NBA superstar ito mga bros. Hindi basta-basta ang isang Kenneth Faried. So 35 years old lang din naman ito mga bros. Hindi naman din ito basta-bastang may edad na, dahil sa edad niyang 35 ang dami pang malalakas na mga imports na edad 35, maski si Justin Brownlee, diba? Nasa edad 37 na rin mga kabrods. Kaya nga ito pong si Kenneth Faried, may ibubuga pa ito mga kabrods, at prime pa rin niya kahit papano, kahit panoorin yung mga highlights niya dyan sa mga iba't ibang liga, sa iba't ibang bansa. Talagang dominante, talagang malakas pa rin sa ilalim ito pong si Kenneth Faried, at may outside shooting naman din kahit papano. Nandun pa rin yung kanyang gilas as an former NBA star, kaya hindi pa rin nawawala ang kanyang confidence level kung maglaro. Kaya nga mga brods, hindi mo rin talaga masisisi ng SMB na kahit ilang imports pa yan, basta maging better lang ang kanilang kupunan, dahil hindi naman din tayo nasa lugar para nga itigil yung mga ganitong ginagawa ng SMB, dahil kahit ilang imports pa naman din yan ay legal pa rin yan sa PBA, basta lang magkapag-kampiyon ulit ang SMB. Diba kaya rin naman itong gawin ng iba't ibang kupunan, kaso syempre nagtitake risk lang naman talagang SMB dito para manalo ng kampiyonato ulit. Kaya ito pong si Kenneth Faried mga kabrods, ito yung malakas, kaso nga lang nakuha ito ng una Hotels sa Italy. Kaya nga mga brods, pwede itong kunin ng SMB basta nga i-buy out yung contract ni Kenneth Faried doon, at dito lilipat na siya ng Beermen, dahil hindi hamak talaga na maraming papahirapan ito sa PBA mga brods. Kaya ako na rin ang nagsasabi. Kaya komento mo na opinion mo dito mga brods ha. Kenneth Faried to SMB ngayon 2025. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Isa nga ito pong si Joseph Taha na pinart ways ng NX Road Warriors noong August 2024 lang mga kabrods. Ngayong 2025 na tayo, January mga kabrods, gusto ng Ginebra na kunin at minamata nila ito pong si Joseph Taha, dahil ito ay free agent na. Kahit sinong kupunan pa ang pwedeng kumuha na ito mga brods, pwede. May mga reports nga tayo once na wala pang kupunan si Joseph Taha ngayong 2025, ngayong January mga brods, talagang lilipat ito ng MP
PBL. Well, ito pong 6'8" Filipino-Palestinian na ito mga kabrods na edad 36 years old ay maibubuga pa rin naman mga kabrods. Huli na niyang pinaglaruan yung NLEX Sword Warriors, ang dami na nga niyang pinuntahan. Pero ang Ginebra, dati na niya itong kupunan mga brods taong 2012 to 2013. After niyan, na-trade siya sa Global Port Batampier. Hindi pa naman kasi ganun kalakasan ito pong si Joseph Taha. Sa NLEX nga, malakas talaga ito pong si Taha. Talagang nagkakaroon ng injury ito pong big man na ito. Kaya hindi ito tumatagal sa isang kupunan. Yan talagang problema niya. Pero sa Ginebra, alam naman natin na magaling din sila mang-develop ng isang big man at kayang-kaya rin nilang pakondisyonin yung katawan ng isang Joseph Taha. Dahil sa Ginebra kasi mga brods, wala nang katuwang yung Japet Aguilar sa ilalim. Buti na nga lang may Jetroy Rosario. Pero kulang pa yun mga kabrods ito pong si Joseph Taha ay malaking tulong ito kay Japet. Malapad-lapad din si Taha. Mas mabigat din kay Japet. Hindi man ganito ka-athletic kay Japet Aguilar. Pero yung kanyang presensya as a 6'8" big man na malapad ay malaking bagay ito mga kabrods. Dahil ngayong 2025 ng January, malapit na tayo mag-playoffs. Kailangan din talaga ng Ginebra ng isang stable big man. Dahil pagdating ng playoffs, pag makakatapat mo yung mga Beermen, mga Hong Kong Eastern, mga kabrods, mga ganyan, mga malalaking lineup, talagang mahirapan sila sa ilalim. Punot dulo na nga lang ng laro nila para manalo ay yung scoring ni na RJ Barrientos and Scottie Thompson, pati ni Justin Brownlee. Pero pagdating sa ilalim, hirap na hirap si Japet Aguilar, walang katulong sa loob. Kaya kailangan talaga nila ng big man ngayon. Ngayong free agent si Joseph Taha mga kabrods, wala na silang gagawing trade. So wala na silang ilalagas na mga players dyan sa Ginebra. Yan ang kinagandaan ng free agent. Dahil pwede mo na itong isign and paglaruin. Pero syempre minomonitor nila itong conditioning ni Joseph Taha kung worth it pa ba ito. Dahil syempre ang Ginebra hindi naman nila kukunin kapag hindi na kondisyon yung isang player. Syempre kailangan din makita nila at ma-prove na ito pong mga big man na ito ay worth it pang kunin. Dahil syempre ito pong si Joseph Taha galing na rin sa Ginebra, pwede na itong ibalik din and may mga contact na rin ito. Well, sa Ginebra kasi noong 2013 syempre alam na rin nila kung paano gamitin ito pong si Joseph Taha. Well, batang Taha yon, pero ngayon veteranong Taha na yung makukuha nila at babalik sa Barangay Ginebra San Miguel. Malay natin, mas mapagaling pa nila ito. Diba dating si Japet Aguilar, hindi naman din ganun kagalingan nung Japet Aguilar days. Nung bata-bata pa ito sa Ginebra, napalakas lang talaga nung ito na pong si Coach Tim Cone na ang naging head coach ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya nga ito pong si Joseph Taha mga kabrods, sa edad niyang 36, may experience na, may galaw na, kayang-kaya pa rin naman niya makipagsabayan sa ilalim sa edad niyang 36 years old. Kaya malaking katuwang ito ni Japet Aguilar kung tutuusin. Dahil kung gustong mapamura ng Ginebra na hindi na sila gagastos ng malaki, ay dito na sila kumuha sa free agent. Well, hindi na sila kailangan mamroblema pa kung sino yung iti-trade nila. Joseph Taha, malaki-laking big man din ito mga brods. Malaking tulong din, depensa and opensa. Ngayong 2025 na paparating na tayo ng playoffs round. Kaya komento mo na ang opinion mo dito mga brods at iisa-isay natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out.